San Pedro na dating si Simon, na isang mangingisda at kapatid ni San Andres, ay kabilang sa mga unang tinawag ni Jesus bilang alagad. Siya ang unang nagpahayag ng pananampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya't sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ikaw si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan." Sa kabila ng kanyang kahinaan, buong tapang niyang ipinahayag ang mabuting balita hanggang sa Roma. Ang susi na kanyang tangan ay sagisag ng tiwalang ipinagkaloob sa kanya ni Jesus bilang saligang bato ng simbahan at unang Santo Papa ng Santa Iglesia Katolika. San Pedro Apostol, mamamalakaya ng tao, ipanalangin mo kami. San Andres, sa pangangasiwa ni Brother Joseph Salvagon at pamilya. Si San Andres, kapatid ni San Pedro, ay isa sa mga unang tinawag ni Jesus na alagad. Sa kanyang simpleng buhay bilang mangingisda, ipinakita niya ang tapat na pananampalataya at buong pusong pagsunod sa Diyos. Kilala siya bilang sa pagiging matapang at masigasig sa pagpapahayag ng mabuting balita. Bilang tagapagturo ng pananampalataya, hinikayat niya ang iba na kilalanin at paniwalaan si Kristo bilang anak ng Diyos. San Andres, gabayan mo kami sa aming paglago sa pananampalataya. San Bartolome, sa pangangasiwa ni Brother Jacob Inigo Alonzo at pamilya. Si San Bartolome, na kilala rin bilang Natanael, ay isa sa mga alagad na may dalisay at tapat na puso. Sa kanyang unang pakikipagtagpo kay Jesus, siya ay nagpahayag ng pananampalataya at pagkilala kay Kristo bilang anak ng Diyos at hari ng Israel. Sa kanyang buhay at paglilingkod, ipinamalas ni San Bartolome ang katapatan at kababaang loob sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. San Bartolome, turuan mo kaming maglingkod ng may katapatan. San Mateo Apostol y Evangelista, sa pangangasiwa ni Brother Mario Dumer Goeco at pamilya. Si San Mateo, na dating kilala bilang Levi na anak ni Alfeo, ay isang maniningil ng buwis na itinuring na makasalanan at tinamak ng lipunan. Gayunman, siya ay tinawag ni Jesus at agad na iniwan ang kanyang dating pamumuhay upang sumunod sa Panginoon. Isang malinaw na larawan ng bokasyon, pagsisisi at pagtugon sa tawag ng Diyos. Bilang apostol at ebanghelista, siya ang may akda ng unang ebanghelyo sa Bagong Tipan at masigasig na ipinahayag ang mabuting balita, lalo na sa mga tao sa silangan. Sa kanyang buhay, malinaw na nahayag ang biyaya ng Diyos na nagbabago ng puso at nagbibigay ng bagong simula. San Mateo Apostol y Evangelista, ipanalangin mo kami. Ang pagpapaalis ng 7 demonyo kay Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ay kinilala ni San Lucas at San Marcos bilang babaeng pinalaya ni Jesus mula sa 7 demonyo, mga karamdaman at pasaning matagal nang nagpahirap sa kanya. Nilinaw ng simbahan na ang 7 demonyo ito ay hindi tanda ng kasalanan ng laman, kundi sagisag ng matinding pagdurusa at karamdaman sa kanyang buhay bilang tao noon. Matapos gumaling, tinanggap ni Maria Magdalena ang bagong buhay na kaloob ng Diyos. Kasama ang ibang kapabaihan, buong puso siyang tumulong sa pagmimisyon ng Jesus sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos mula Galilea hanggang Jerusalem. Santa Maria Magdalena, patrona ng bayan ng tao, ipanalangin mo kami. Pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina, sa pangangasiwa ni Ginang Maica Chavez Granados at sa alaala ni Ginoong Jolo Granados. Walang sinuman sa balat ng lupa ang umibig kay
Jesus nang higit pa sa kanyang ina. Gayon din naman, si Jesus sa kanyang inang si Maria. Ang bawat pamamaalam ay mabigat sa kalooban at mahirap tanggapin kung minsan, kung kaya tanging pagtitiwala sa Diyos lamang ang ating masasambalan. Sa kalagayan ng mag-inang sina Jesus at Maria, ay ating makikita ang ganap na pagsunod sa kalooban ng Ama. Alam niyang haharapin ni Jesus ang matinding hirap na maghahantong sa kanyang kamatayan. Saksi ang mahal na Birhen sa pagpapakasakit na maghatid ng kaligtasan sa sangkatauhan. Maria, ina ni Jesucristo, ipanalangin mo kami. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sa pangangasiwa ni Ginoong Luz Herniel G. Camposanto at pamilya. Sumakay si Jesus sa isang hiniram na batang asno na hindi pa nasasakyan ni Numan, tanda ng kanyang pagpapakumbaba. Inilatag ng mga disipulo ang kanilang mga balabal sa likod nito habang ang napakaraming tao ay lumabas upang salubungin siya. Inilalagay ang mga balabal at sanga ng palma sa kanyang daraanan, sabay sigaw ng papuri sa Panginoon. Sa pangyayari nito, natupad ang propesiya sa lumang tipan na nagsasabi, "Magalak ang Sion at Jerusalem, sapagkat dumarating ang kanilang hari. Siya ay makatarungan at tagapagligtas, mapagkumbaba at nakasakay sa isang aso. Ang hari nagdadala ng kapayapaan at pag-asa para sa buong sambayanan ng Diyos. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon." Santa Maria Chipre, ina ni San Marcos Evangelista, sa pangangasiwa ni Brother Jerome Bonto at pamilya. Si Santa Maria ng Chipre ay kinikilalang ina ni San Marcos Evangelista at isang huwara ng pananampalataya sa unang pamayanang Kristiyano. Ang kanyang tahanan ay naging lugar ng panalangin at pagtitipon ng mga alagad, isang kanlungan ng pananampalataya sa panahon ng pagsubok at pag-uusig. Sa katahimikan ng kanyang paglilingkod bilang ina, inihubog niya ang pananampalataya ni San Marcos na kalaunay naging tagapaghayag ng mabuting balita. Ang kanyang buhay ay paalala na ang pananampalataya ay naipapasa at napalalago sa loob ng tahanan sa pamamagitan ng panalangin, sakripisyo at pagtitiwala sa Diyos. Santa Maria Chipre, huwara ng pananampalataya sa pamilya, ipanalangin mo kami. Señor Jesus de la Última Cena, sa pangangasiwa ng pamilya Parcero. Itinatag ni Jesus ang banal na Eucharistia, ang dakilang handog ng kanyang katawan at dugo bilang pagkain ng kaluluwa. Sa gitna ng huling hapunan, ipinamalas niya ang subtulang pagpapakumbaba at pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili bilang tipan ng kaligtasan ng sangkatauhan. Ang huling hapunan ay paanyaya sa bawat isa na makiisa sa sakripisyo ni Kristo, mamuhay sa diwa ng paglilingkod at magmahal hanggang wakas. Naway sa pagninilay natin sa misteryong ito, matutunan nating ialay ang ating sarili sa kapwa at manatiling tapat sa Panginoon sa oras ng pagsubok. Jesus, na bukal ng awa at pag-asa ng sanlibutan, kaawaan mo kami. Pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani, sa pangangalaga ng Reyes, Tirona at Bay family. Gaya ng kanyang kinaugulian, nagtungo si Jesus sa bundok ng mga Olivo kasama ang kanyang mga alagad. Doon ang hindi kaya silang manalangin upang hindi madaig ng tukso, habang siya naman ay lumulo at lumuhod sa taimtim na panalangin. Ama, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod kundi ang kalooban mo. Sa gitna ng matinding dalamhati at pangamba, pinatatatag ng Ama ang kanyang anak sa pamamagitan ng isang anghel. Sa
Getsemani, nasilayan natin ang lubos na pagsunod ni Jesus. Isang pusong nagdurusa, ngunit lubos na nagtitiwala sa kalooban ng Diyos kahit pa ito'y maghahatid sa krus. Jesus na buhay ng awa at pag-asa ng sanlibutan, kaawaan mo kami. Pagkakanulo ni Judas Iscariote kay Jesus. Sa pangangalaga ni Ginoong Dennis Pineda Victa at pamilya. Habang nagsasalita pa si Jesus, dumating si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya kapalit ng 30 pila. Kasama niya ang mga kawal na isinugo ng mga punong saserdote. May dalang mga tabak at pamalo. Sa isang halik, itinuro ni Judas kung sino ang dadaktin at bukong katahimikan sinabi ni Jesus sa kanya, "Kaibigan, gawin mo na ang nais mong gawin." Sa gitna ng kaguluhan, pumunot ng tabak si Pedro at tinamaan ang isang utusan. Ngunit pinigilan siya ni Jesus at sinabi, "Ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din namamatay." Sa tapog ito, nasilayan natin ang pag-ibig na hindi gumaganti at ang pagsunod ni Kristo sa landas ng kapayapaan kahit sa harap ng pagtataksil. Jesus na bukal ng awa at pag-asa ng sanlibutan, kaawaan mo kami. Señor Jesus Taurido, sa pangangalaga ng pamilya Arna. Ang banal na imahe nito ni Jesucristo ay nagpapakita ng kanyang matinding pag-iisa at pagdurusa matapos siyang dakpin. Iniwan ng mga alagad si Jesus sa oras ng pangangailangan, katuparan ng kasulatan. Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Ang tagpong ito ay naganap upang matupad ang mga sinabi ng mga propeta na ang manunubos ay haharap sa pagdurusa ng mag-isa. Sa kanyang katahimikan at pagtanggap, nakita natin ang ganap na pagsunod ni Kristo sa kalooban ng Ama para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Jesus na aming manunubos, kaawaan mo kami. Ang pagtatwa ni Pedro kay Jesus sa pangangasiwa ni Ginoong Sidney Gabriel Villalba at pamilya. Bago pa man maganap ang lahat, ipinahayag ni Jesus ang nasusulat sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Sa kanyang pagtitiwala sa sarili, mariing ipinangako ni Pedro na hindi niya iiwan ng Panginoon kahit pa ito'y magdulot ng kamatayan. Subalit, binalaan siya ni Jesus. Sa tatlong ulit niyang siya itatatwa bago tumilaok ang manok. Sa oras ng tukso, na naigantakot at kahinaan ni Pedro, kaya't kanyang ikinaila ang Panginoon. Ikinapaalala ng karanasang ito na kahit ang may pananampalataya ay maaaring madapa, ngunit sa taus-pusong pagsisisi, may pag-asa pa rin na makabalik loob at matanggap ang awa ng Diyos. Jesus na aming manunubos, kaawaan mo kami. Ang paghahampas kay Jesus sa nakagapos sa halihing bato. Sa pangangasiwa ng Jimenez Valles Cano. Matapos palayain si Barrabas, patuloy na isinisigaw ng mga tao ang pagpapako kay Jesus sa krus. Bagamat walang nakitang kasalanan si Poncio Pilato sa kanya, ipinagputos pa rin niya si Jesus ay magupitin at ipako sa krus bilang pagsunod sa sigaw ng karamihan. Sa tagpong ito, natupad ang hula ng propeta Isaías. Siya ay binugbog at pinaghirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita, tulad ng tupang dinadala sa patay. Sa kanyang katahimikan at pagtitiis, nasilayan natin ang pag-ibig na handang magdusa alang-alang
sangkatauhan. Jesus na walang sala ngunit nagdusa para sa aming mga kasalanan, kaawaan mo kami. Señor Jesus desmayado, sa pangangasiwa ng pamilya kayo. Ipinapakita ng imahe nito ang pagkakalugmok ni Jesus sa lupa dahil sa matinding hirap at pagod na dulot ng kanyang pagkakaabot. Sa kanyang panghihina, nasilayan natin ang bigat ng pasaning kanyang tinanggap alang-alang sa ating kaligtasan. Gaya ng ipinahayag ng Propeta Isaias, dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan at binugbog. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Sa kanyang pagbagsak, ipinapaalala sa atin ang pag-ibig na handang magdusa upang tayo ay mapagaling at mailigtas. Jesus na walang sala ngunit nagdusa para sa aming mga kasalanan, kaawaan mo kami. Señor de la Paciencia, sa pangangalaga ng pamilya Cadiz. Matapos hagupitin si Jesus, dinala siya ng mga kawal sa pretoryo at binihisan ng balabal na kulay purple. Pinatungan siya ng koronang tinik, binigyan ng tambo sa kamay at tinuya bilang hari ng mga Hudyo. Siya ay dinuraan, paulit-ulit na pinalo at nilibak sa harap ng karamihan. Sa kabila ng lahat ng pag-iinsulto at pagpapahirap, nanatiling tahimik at matiisin si Jesus. Natupad dito ang hula ng Propeta Isaias. Hindi ko pinansin ang mga pag-insultong ginawa nila sa akin, sapagkat ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Sa kanyang pagtitiis, itinuro niya ang ganap na pagsunod at pagtanggap sa kalooban ng Ama. Jesus na nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan, kaawaan mo kami. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus sa pangangalaga ni Dr. Romel Toledo at pamilya. Matapos siyang tutyain, hinubaran si Jesus ng balabal, sinuotan ang kanyang sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Buong puso niyang tinanggap ang mabigat na krus na kanyang papasanin mula sa palasyo ni Poncio Pilato patungong Kalbaryo. Sa kabila ng bigat at hirap, tinanggap niya ito ng may ganap na pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Ama. Sa tagpo ito, natupad ang ipinahayag ng Propetang Isaias. Ang tapat kong lingkod ay tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawaran. Sa pagtanggap ni Jesus sa krus, nasilayan natin ang pag-ibig na handang mag-alay ng sarili para sa kaligtasan sangkatauhan. Jesus na tumanggap ng krus dahil sa pag-ibig sa sangkatauhan, kaawaan mo kami. Ang pagpasan ni Jesus sa krus sa pangangalaga ng pamilya Dirata. Bilang ganap na pagsunod sa kalooban ng Ama, hindi tinakasan ni Jesus ang krus. Sa halip, pinili niya ang pasanin ito patungong Kalbaryo. Sa bawat hakbang, inihandog niya ang kanyang sarili bilang handog para sa katubusan ng kasalanan ng tao. Gaya ng ipinahayag ng Propeta Isaias, parang korderong hindi tumututol kahit gupitan at hindi umiinig sa gitna ng paghihirap. Sa kanyang tahimik na pagtitiis, ipinakita ni Jesus ang pag-ibig na handang magdusa upang tayo maligtas. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Nasa lubong ni Jesus ang kanyang ina sa pangangasiwa ni Ginoong Kokoy Encarnacion at pamilya. Tunay na
malalim ang pag-ibig ng mag-inang sina Jesus at Maria. Kaibigan ng sandalit masilayan ng isang ina ang kanyang anak na sugatan at pinahihirapan sa daan ng krus. Bagamat batid ni Maria ang landas na tatahaki ni Jesus, hindi maikakaila ang sakit ng kanyang dinanas bilang isang ina. Sa tagpong ito, nakita natin si Maria bilang buwaran ng ganap na pakikiisa kay Kristo kahit sa daan ng paghihirap. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, walang sino mang higit na nakibahagi sa dalamhati ng pagpapakasakit ni Jesucristo, kundi ang kanyang mahal na ina. Maria, ina ng hapis, ipanalangin mo kami. Segunda Kaida. Sa pangangasiwa ni Ginoong Fernando at Ginang Elenita de la Cruz. Habang patungo si Jesus sa Kalbaryo, muli siyang nadapa sa bilat ng krus na kalilipasan. Tinanggap niya ang pag-alispusta at paghamak na parang siya'y isang kriminal. Halos bumuho ang kanyang lakas dahil sa magdamag na puyat at matinding pagpapahirap na kanyang dinanas. Sa oras ng kahinaan, madalas nating makalimutan ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan. Sa pagbagsak ni Jesus, inaanyayahan tayong muling tumindi mula sa pagkakalugmok. May pananalig at pag-asa sapagkat kaagapay natin ang Diyos sa bigat ng krus ng buhay. Jesus na tumanggap ng krus dahil sa pag-ibig sa sangkatauhan, kaawaan mo kami. Pinagbuhay mo si Jesus na Simon ng Sirene sa pangangasiwa ng Ginang Baby Dorona Jose at pamilya. Nasa lubong ng mga kawat si Simon ng Sirene at pilit na ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Sa sandaling iyon, naging kabahagi si Simon sa paghihirap ng Panginoon at sa tahimik na paglilingkod sa landas ng krus. Sa tagpong ito, ipinapaalala sa atin ang paanyaya ng Diyos na magkamayan at magpasa ng krus ng isa't isa. Naway matuto tayong maging tulad ni Simon ng Sirene na handang tumulong, makikisa at magtiyaga bilang isang pamayanan ng pananampalataya. Jesus na tumanggap ng krus dahil sa pag-ibig sa sangkatauhan, kaawaan mo kami. Santa Veronica. Sa pangangalaga ni Ginang Lilian Tan at pamilya. Ayon sa iginagalang na tradisyon ng simbahan, si Santa Veronica ay isang makadiyos na babae na nagpuna sa mukha ng naghihirap na Nazareno habang siya'y patungo sa Kalbaryo. Sa kabila ng takot at panganib, hinawin niya ang mga tao at maging ang mga sundalong Romano upang lapitan si Jesus at ginamit ang kanyang dedo upang punasan ng dugo at pawis sa kanyang mukha. Matapos siyang paalisin ng mga kawat, kanyang nakita sa belo ang mahimalang bakas ng mukha ni Kristo. Ang kanyang kabayanihan ay paalaala na ang malasakit at habag, gaano man kaliit, ay nagiging daluyan ng biyaya at tanda ng buhay na pananampalataya. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Nuestro Padre Jesus Despojado, sa pangangasiwa ng Ginoong Francis Cortega at pamilya. Sa ikasampung istasyon ng krus, inuguran ng mga kawal na Romano si Jesus ng kanyang kasuotan bago siya ipako sa krus sa Golgotha. Ang tagpong ito ay tanda ng sukdulang kahihiyan at pag-agaw ng banal. Inilagay siya sa kalagayan ng isang itinakwil. Sa ganitong paraan, natupad ang kasulatan. Pinaghati-hati nila ang aking mga kasuot. Awit Kabanata 22, talata 18. Ang marahan
ahas na paghuhubad sa kanya ay lalong nagpahirap sa sugatan niyang katawan at larawan ng pagkakait ng dangal ng sangkatauhan dahil sa kasalanan. Gayunman, sa kanyang pagtitiis at pagpapakumbaba, ibinalik ni Jesus ang tunay na banal na nagmumula sa ganap na pagsunod at pag-ibig sa Ama. Jesus na walang sala, ngunit nagdusa para sa aming mga kasalanan, kaawaan mo kami. El Golgotha, sa pangangasiwa ng pamilya Riego. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. Sa harap ng matinding paghihirap, ipinagkatiwala ni Jesus si Maria sa minamahal na alagad na si Juan at sa buong sangkatauhan ang kanyang sabihin, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Sa sandaling ito, tinanggap natin si Maria bilang ating ina, tanda ng wagas na pagmamahal at malasakit ng Panginoon kahit sa gitna ng kamatayan. Tulad ng isang balaran, ang paghihirap ay tatarak sa iyong puso. Sa Kalbaryo, ganap na naranasan ni Maria ang katuparan ng unang ito. Sa kabila ng dalamhati, nanatili siyang tapat at mapagkumbaba sa kalooban ng Diyos. Muling sinambit sa kanyang puso, maganap nawa sa akin ang iyong salita. Jesus na nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan, kaawaan mo kami. Ang pagkamatay ni Jesus sa pangangasiwa ng pamilya Orgulyo Santos. Sa oras na ikatlo ng hapon, matapos magdusa ng labis sa hirap sa krus, ay sumigaw si Jesus at sinabi, Ama, sa iyong mga kamay ay ihahabilin ko ang aking espiritu. Pagkasabi nito, siya ay nalagutan ng hininga. Lumukod ang langit at lupa sa kanyang kamatayan, at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Tanda na ang kaligtasan ay ipinagkaloob na sa sangkatauhan. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi pagkatalo kundi katuparan ng kanyang misyon. Ang ialay ang buhay para sa ating mga kasalanan. Sa krus, inihayag niya ang suktulang pag-ibig at pagsunod sa Ama. Naway maging paalaala ito na ang buhay ay nasusumpungan sa sakripisyo at pagtitiwala sa Diyos. Jesus na namatay upang kami magkaroon ng buhay. Kaawaan mo kami. Ilapieta, sa pangangasiwa ng pamilya Diaz at sa alaala ni Judge Rolando Diaz. Ang kamatayan ni Jesus ang naging bukas ng kanyang matinding paghihirap sa lupa. Matapos ibaba ang kanyang katawan mula sa krus at yanda sa pag-ibig, muling niyakap ng mahal na Birheng Maria ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Sa tagpong ito, nasilayan ang sukdulang dalamhati ng isang inang nawalan ng anak at naganap ang kulay ni Robert Casillo na ang kanyang puso'y tatarakin ng malalaw ng sakit. Sa kabila ng matinding kalamhati, nanatiling tapat at mapagkumbaba si Maria sa kalooban ng Diyos. Ang lapieta ay paanyaya sa atin na matutong magmahal at magtiwala ng lubos. Tulad ni Maria, naway matutunan nating ialay sa Diyos ang ating buha at sakit at magmahal ng buong puso. Mahal na ina ng pitong hapis, ipanalangin mo kami. Santa Cruz, sa pangangalaga ni Ginoong Adrian Tabelina at pamilya. Ang Santa Cruz ang pinakadakilak sa gisag ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sa kahoy na ito, inialay ni Jesus ang kanyang buhay upang tubusin tayo sa kasalanan at kamatayan.
Mula sa tanda ng kahihiyan at pagdurusa, ang krus ay naging luklukan ng tagumpay at kaligtasan. Sa tuwing ating minamasdan ng Santa Cruz, naway maalala natin ang sakripisyo ng Panginoon at ang panawagan na pasalangin natin ang ating sariling krus araw-araw. Sa pamamagitan ng pagtitiis, pagsunod at pag-ibig, makakamtan natin ang pag-asang hatid ng kanyang muling pagkabuhay. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinupuri, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang mundo. Santa Juana ng Cuza, sa pangangasiwa ni Ginoong Eric Encarnacion at pamilya. Si Juana, asawa ni Cuza na katiwala ng sambahayan ni Hari Herodes, ay inaasahang mamuhay sa palasyo at makihalubilo sa mga kapangyarihan. Gayunman, sa kabila ng kanyang mataas na kalagayan, nanatili sa kanyang puso ang paghahangad sa paghahari ng Diyos. Nakinig siya kay San Juan Bautista, ngunit nag-atubiling makaugnay dahil sa takot na mapaliwalay sa mundo ng palasyo. Nang sunihan si Jesus sa kanyang mga himala at pangangaral, lihim na naging disipulo si Juana. Buong kababaang loob niyang sinuportahan si Jesus at ang mga alagad gamit ang kanyang yaman. Pinakita ng kanyang buhay na ang tunay na pananampalataya ay nahahayag sa tahimik na paglilingkod at tapat na pakikiisa. Santa Juana ng Cuza, ipanalangin mo kami. Santa Marta, sa pangangasiwa ni Ginoong Tito Medina at pamilya. Si Santa Marta ay isa sa mga matatalik na kaibigan ni Jesucristo mula sa Betania at kapatid ni Maria at Lazaro. Kilala siya sa kasipagan at pagiging masilong sa paglilingkod. Nang dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan, si Marta ay abala sa paghahanda, habang si Maria naman ay nakaupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang mga aral. Sa kanyang buhay, makikita ang pagiging maasikaso at mapagpatuloy ni Santa Marta, mga katangiang malapit sa kulturang Pilipino. Siya ang larawan ng corporal works of mercy, ang paglilingkod sa kapwa bilang pagsasabuhay ng pananampalataya, at sa gitna ng dalamhati, buong tapang niyang ipinahayag ang pananalig kay Kristo. Santa Marta, ipanalangin mo kami. Santa Maria ng Betania, sa pangangasiwa ng pamilya San Miguel. Si Santa Maria ng Betania ay huwaran ng taimtim na pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, nang dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan, pinili ni Maria na umupo sa paanan ng Panginoon at makinig sa kanyang aral, habang si Marta ay abala sa paglilingkod. Pinuri ni Jesus ang piniling landas ni Maria bilang higit na mahalaga. Ipinakikita ni Marta at Maria ang dalawang mahalagang mukha ng pananampalataya, pagkilos at pananalangin. Si Marta ay larawan ng corporal works of mercy, samantalang si Maria ay sagisag ng spiritual works of mercy. Ang pagsasanib ng paglilingkod at taimtim na pakikipag-ugnay sa Diyos ay ang sangkap sa pagiging ganap na Kristiyano. Santa Maria ng Betania, ipanalangin po kami. San Jose ng Carinteño, sa pangangalaga ni Ginoong Russell Aquino at pamilya. Sa gitna ng kakulangan sa oras at biglaang pagkamatay ng Panginoon, buong tapang na lumantad ang isang bihim na alagad, si Jose na taga-Arimatea. Siya ang humarap kay Poncio Pilato upang hilingin ang katawan ni Jesus, isang mapanganib na hakbang na maaaring magbunga ng kapahamakan. Gayunman, nanatili ang kanyang pananampalataya at wagas na pag-ibig sa Panginoon. Bilang tanda ng kanyang ganap na debosyon,
Inialay ni San Jose ang sarili niyang libingan upang mahihimlal ang katawan ni Jesucristo. Katuwang si San Nicodemo, maingat nilang inihanda ang banal na katawan at binalot sa kayong lino ayon sa kaugalian upang mainibing si Kristo ng may lubos na dangal at paggalang. San Jose ng Arimatea, matapang na alagad na nag-alay ng sariling libingan sa Panginoon, ipanalangin mo kami. San Nicodemo, sa pangangalaga ni Dr. Emma Hanabahan. Si San Nicodemo ay isang Pariseo at kagawad ng Sanhedrin. Ngunit, sa kabila ng kanyang mataas na katungkulan, siya ay nagigmihim na alagad ni Jesus. Isang gabi, siya ay lumapit sa Panginoon upang magtanong at makinig sa kanyang mga aral. Doon niya napakinggan ang paanyaya ni Jesus sa muling pagsilang. Isang bagong buhay sa pamamagitan ng binyag, sa bisa ng tubig at Espiritu Santo. Ayon sa banal na kasulatan, si Nicodemo ang nagdala ng pagkakot, mga 30 kilong pinaghalong nila at ayon upang ihanda ang katawan ng Panginoon. Kasama si San Jose ng Arimatea, binalot nila ang bangkay ni Jesus sa telang lino at pinigulay sa isang bagong libingan sa halamanang malapit sa Kalbaryo. San Nicodemo, lihim na alagad at saksi sa pagdidibig ng ating manunugos, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, sa pangangalaga ng pamilya na bayan. Si Santa Maria Salome ay asawa ni Zebedeo at ina ni San Santiago Mayor at San Juan Evangelista. Buong pananampalataya niyang hiniling kay Jesus na magkaroon ng bahagi ang kanyang mga anak sa kaharian ng Diyos. Siya rin ay kabilang sa mga kababaihang tapat na sumunod kay Kristo hanggang Kalbaryo, saksi sa kanyang pagdurusa at pamatayan sa krus. Pagkaraan ng pagkamatay ng Panginoon, siya ay nakibahagi sa pagtitipon sa mga huling sandali ng pagdibigin. Siya ang narinig sa libingan ni Jesus, kaya ang labis na kanyang tanay ay sagisag ng kanyang mapagkumbaba at mapaglingkod na puso. Siya rin ay kabilang sa mga unang saksi ng muling pagkabuhay ni Kristo. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobo, sa pangangalaga ng pobre family. Si Santa Maria Jacobo, kasama sina Santa Maria Magdalena at Santa Maria Salome, ay nagtungo sa puntod ng Panginoon sa madaling araw ng linggo ng pagkabuhay. Dala ang mga babango upang ihanda ang kanyang bangkay at linisin ang libingan. Sa halip na bangkay, isang bukas na libingan ang kanilang nadatnan. Isang tanda ng dakilang hiwaga ng muling pagkabuhay. Sa gitna ng takot at pagkalito, isang anghel ang nagpahayag sa kanila. Huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya ay muling binuhay ng Diyos. Nanginginig at litong-litong, sila'y umalis sa libingan na taglay ang balita ng tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan. Santa Maria Jacobo, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, sa pangangalaga ng pamilya Diaz. Sa oras ng pagkadakip at pagpapakasakit ni Jesus, nanatiling matatag at tapat si Santa Maria Magdalena. Siya ay nanindigan sa paanan ng krus kasama ng mahal na Birheng Maria at buong puso niyang nasaksihan ang hirap at pagdurusa ng Panginoon. Ang kanyang
walang hanggang katapatan ang ginantimpalaan ng dakilang biyaya. Siya ang unang pinagpakitaan ni Jesus matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Inatasan siya ng Panginoon na ipahayag ang mabuting balita sa mga alagad. Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking ama at inyong ama. Juan, Kabanata 20, Talata 17. Dahil sa kanyang masigasig na pagsaksi, ipinahayag niya, nakita ko ang Panginoon. Kaya siya ay kinalalang apostol sa mga apostol. Santa Maria Magdalena, apostol sa mga apostol, ipanalangin mo kami. Santo Sepulcro, sa pangangasiwa ng pamilya sa Manego. Naririto ang Kristong nakahimlay sa ating harapan. Tahimik, walang buhay, at handog dahil sa ating mga kasalanan. Ang Diyos na naging tao ay kusang pumasok sa dilim ng kamatayan upang tayo tubusin at iligtas. Sa kanyang pagpapakumbaba at ganap na pag-aalay, nasaksihan natin ang sukdulang anyo ng pag-ibig at awa ng Diyos sa sangkatauhan. Sa harap ng banal na katahimikan ng Santo Sepulcro, tayo'y inaanyayahang maglilay, magsisi at manalig, sapagkat bagamat ang gabi ng kamatayan ay tila mahaba, ang liwanag ng muling pagkabuhay ay tiyak na darating, dala ang pag-asa ng bagong buhay para sa lahat ng nananalig. Tayo pong lahat, Señor, misericordia, Señor. Señor, misericordia, Señor. Señor, misericordia, Señor. San Juan Evangelista, sa pangangasiwa ng pamilya Victa at sa alaala ni Ginoong Teofilo Victa. Si San Juan ang pinakabatang apostol, anak ni Zebedeo at Maria Salome, at kapatid ni San Santiago Mayor. Siya ang alagad na minahal ni Jesus at humilig sa kanyang dibdib noong huling hapunan. Sa kanya ay pinagkatiwala ng Panginoon ang mahal na Birhen sa paanan ng krus sa mga salitang, narito ang iyong ina. Tanda ng lubos na pagtitiwala at pag-ibig. Mula sa dating bugso ng init ng ulo, hinubog si Juan ng pag-ibig ni Kristo tungo sa kababaang loob at habag. Siya ang kinilalang santo ng pag-ibig at may akda ng ika-4 na ebanghelyo. Patunay na ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng malasakit at pag-ibig sa kapwa. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. Mater Dolorosa, sa pangangasiwa ng pamilya di Roma. Hindi masukat ng isip ng tao ang sakit at dalamhating dinanas ng mahal na ina sa pagpanaw ng kanyang kaisa-isang anak. Ang kanyang puso ay tinuhog ng matinding hinagpis habang nasaksihan ang pagtubusa at kamatayan ni Jesus. Isang sakit na bunga ng kasalanan ng sangkatauhan. Sa kanyang pananahimik at pagtitiis, itinuro ni Maria ang ganap na pakikiisa sa kalooban ng Diyos. Naway turuan niya tayong makibahagi sa sakripisyo ng kanyang anak sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi, upang ang ating dating pagkatao ay malibing at tayo'y muling mabuhay sa biyaya ng muling pagkabuhay ni Kristo. Panalangin para sa mahal na ina. Mahal naming ina, samahan mo kami sa aming mga dalamhati at turuan kaming magtiwala sa awa at habag ng Diyos. Yakapin mo kami sa oras ng kahinaan at tulungan kaming tanggapin ng krus ng may pananampalataya at pag-asa sa kaligtasang